Meron ditong balita na tungkol po sa Department of sa DBM, Department of Budget ho, mga bossing. Medyo may sinasabi ho dito, no? Si Congresswoman Janet Garin, mga boss. Sabi dito, DBM nag-aproba sa budget ng Ghost Project. No, ayan, sila daw ang nag-aproba doon sa mga Ghost Project ho. Ito, basahin ko dito. Iginiit ni House Deputy Speaker Janet Garin na hindi dapat ibunton ang sisi sa Kongreso kaugnay ng mga questionableng budget insertion dahil ang pondo para sa mga umano'y ghost at substandard flood control project ay inaprubahan mismo ng Department of Budget and DBM. Naku, dapat nga, sabi ko, sinasala nila, inaalam nila lahat to di ba? Para hindi tayo nalulusutan ng mga magnanakaw, yung mga walang ibang gawin kundi pang sariling kapakinabangan para sa sarili lang nila eh. Sa panayam sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Garin na ang umano'y insertion sa budget ay galing sa departamentong inaprubahan ng DBM. The alleged insertion, especially the Ghost Project and the Substandard Project, are not congressional insertion. Because Secretary Bonoan admitted it. Kasi yun nga yung point na iniimbestigahan namin, yung mga insertion. Ano? Yung mga insert. May narinig pa tayo, magkano yun? 142 billion. Naku po, makakasuhan na naman tayo. Masabihin na naman, kakasuhan namin kayo. Bakit to? Kasi tinatalakay namin yung mga insertion. Kasi ho, nakikita namin na yung inyong mga pinanggalingan o yung inyong mga syudad na tinubuan, nandoon. Hindi naman namin sinasabi na sa inyo agad yan No, ang sinasabi lang namin, taga doon kayo. Kaya hindi maaaring isipin ng mamamayang Pilipino na baka may kaugnayan kayo. Sagutin nyo lang. Di ba? Huwag kayong manakot. Tinatakot nyo kami Tinatakot takot na ito. Kayo, tinatakot nyo si Takero. Yan, mukhang wala naman takot. Tinatakot nyo si Boss Mike Cerber. Kayo talaga, the alleged insertion, especially the Ghost Project and the Substandard Project, are not congressional insertion because Secretary Bonoan admitted it. Kasi yun nga yung point na iniimbestigahan namin, yung insertion, no? I asked him, the two projects that President Bongbong Marcos visited, can you confirm that these are ghost projects? And he said, yes. These were already listed when DBM submitted the budget to Congress, meaning it an agency initiative. Sabi ni Jesser Dan Mark Manalang, kapag ka kinasuan lahat ng against sa, putol naman, wala namang Engineering Technical Inspector Division ng Office of the DBM. Tiwala lang ang DBM. Ang kasalukuyang kalihim ay si Amena Pangandaman, mariinding itinanggi ni Garin na pinoprotektahan niya si House Appropriation Committee Chairperson Saldico. The intention of the INFRACOM is not to investigate Congressman. The intention is to pinpoint the flow of the system. Yung sistema nga daw po. Tsaka alam niyo ba, mga kababayan, sinabi mismo ng Congress sinabi na yung Congress mismo na kapag ka nadawit at napatunayan at nalink yung pangalan ni Saldico ho, mga bossing, doon sa mga ghost project, ipapatawag nila ito. Doon ba sa Senado? May ganun ho ba? Although nandoon lahat sila, pero madaming mga katanungan na hindi tayo narinig, na gustong-gusto nating marinig ho, mga bossing. Diba? Madaming mga nakaligtaan lang siguro. O talagang iniwasan siguro. Hindi natin alam. Senado yan. Sila ho ang nakakaalam yan, mga kababayan. Diba? Pero dito po sa Kongreso, mga bossing, ayan po, mismong sinabi po ng Congress na kapag kasi Saldico ay nalink
ipapatawag nila. Ibig sabihin fair sila doon mga boss. Kahit na kapwa nila, congressman yan, ipapatawag din nila. Sa sobrang guilty ni Boy Dila, super defensive kumilos at magsalita deep inside kasi alam niya na corrupt siya talaga. Sabi ni Ma'am Neng, Gigi. Sa kanila, sir, puno tayo, ha? Sabi ni Jeserdan. Manalang. Ngayon, alisin ko na ho ito, mga boss. Asan ba yun? Si Saldi ko naman mga bossing, hiwalay ito, ha? Hiwalay itong usapin mga bossing. Ito naman. West Incorporated. Nakita ko naman ito. Mukhang meron pang ibang nakakadawitan si Saldi ko, mga boss. Pakinggan ninyo ang balita ng bilyonaryo. Ulitin ko, hiwalay ito doon sa topic natin na kakatapos lang. Game! Sa 15 construction companies na binanggit ng Pangulo, pinakamalaking halaga ng mga proyekto ang nakuha ng SunWest Incorporated. Ayan. At ang sinasabi nga daw mga kababayan ay etong SunWest ay dati kasama ang pangalan ni Saldico dyan. Pero sabi naman ni Saldico, nag-divest na siya at wala na siya dyan. Matagal na mga bossing. Yun lang yung mga narinig ko patungkol po dyan sa SunWest at kay Saldico. Base sa datos mula sa Malacanang, para yan sa 78 flood control projects na laki, dami. 78 projects. 10.1 billion SunWest Incorporation. Sabi ni Henry Victorio, inuunahan na ni Boy Dila para iwasan niya ang mga ginawang kabulastugan, Sir Mark. Diba? Sabi ni Katotoy, dapat DBM ang mag-visual inspection muna bago approve ang request ng budget o anumang government agency. nakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Ang SunWest Incorporated dati nang naugnay sa ilang kontrobersya base sa pananaliksik ng GMA Integrated News Research. Baha talaga. Taas. Saan yan? LRT ba yan? No? Papuntang Cubao yata ito Sabi ni Marco Garcia, watching from Singapore. Shoutout sa iyo. Search. Noong 2012, sinita ng COA ang isa sa kanilang mga proyekto. Lumabas kasi na bitin ng higit 2,000 square meters ang lapad ng kalsadang kanilang ginawa. Kontra sa nireport nitong bitin ng 2,000. Ilang square meter? Kulang. Hindi tinapos? Kulang ang sukat? 2,000 square meters ang lapad ng kalsadang kulang ng 2,000 square meters, no? Ang lapad ng kalsadang, ibig sabihin manipis. Hindi nakuha yung mismong sukat na napagkasunduan. Kanilang ginawa kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Napuna rin sila noon ng Senado. Yun, kapag kaganon mga bossing, kumbaga, tinipid yung materyales,